Ayan, salamat sa Panginoon, maging yan ay nakatakda sa Kanya. Ah, walang nagkataon sa Panginoon. Salamat po sa biyayang napakadami sa atin ng Panginoon. Yung isa din sa pasalamat ko nung Wednesday. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon na iba siyang mangusap sa atin dito sa iglesyang ito. Kalain mo, pinag-aral natin Doctrine of Grace, Sovereignty. Ngayon ay Trinity. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi talagang siya ay nagpapakilala sa atin kung sino siya. At yun ang pinakamahalaga na dapat talaga nating malaman patungkol sa Kanya. Kasi isa palang isang Diyos-Diyosan sa atin ay yung maling pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos. Kaya hindi porket alam natin na ang Diyos ay pag-ibig, ay yun na lamang siya. Kaya salamat sa Panginoon na ang kanyang pangungusap dito sa ating iglesia ay malalim. Salamat sa kanyang biyaya. Dahil doon, napakalaki talaga ng privilege natin sa buhay na ito bilang mga Kristiyano. At salamat din dahil kung gaano kalalim siya magpakilala sa atin, ganun naman katindi rin ang pagkaunawa natin sa ating sarili na talagang tayo ay wala talagang halaga sa kanyang harapan. Kaya salamat sa biyayang yun ng Panginoon. Kahit bagaman ang panahon ay napakainit, pero ramdam ko nung mga klase namin, Sovereignty class, Trinity class, na parang kahit nakakapagod ang mga paghayo, mga Bible studies, pero ewan ko, pag uwi ko, pagod ang katawan, pero sobrang saya naman spiritual. Nagpasalamat ako sa aming Bible study, lalo na dun sa Pinya. Nung last Thursday, doon kami nag-lunch sa pinakadulo. Pagkatawid na po ng ilog ay lubo na. So, malayo po talaga. Pero nakakatuwa dahil yung family na yun naka-attend po dito nung anniversary. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na talagang yung fellowship talaga namin doon ay iba na. Parang ano na din kami, parang family na din kami. Napakasaya po. At ang nakakatuwa ay si Tatay Nelson, yung pong taga-Lubo, pagtawid lang ng ilog. Siya po ay natutuwa na ang amin po daw pong pagdating ay blessing sa kanya. So kaya lagi siyang naroroon. Salamat sa biyayang yun ng Panginoon. Kami ay pinagpala sa lugar na yun. Talagang ang lugar po ng Pinya ay ano pa ngayon, talagang mabunga pa ang salita ng Diyos. Malambot pa kung sa ang mga puso nila ay acceptable pa. Sa pagtanggap talaga nila sa Panginoon ay grabe, iba talaga. Sabi nga po nung isa namang family doon, yung bago naman bumaba sa papunta ng basurahan, sabi dapat tuwing Huwebes na talaga, dito na tayo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yung parang 2 weeks yata yun na walang kuryente ng Thursday. So talagang lahat sila nasa labas, tipon-tipon, walang pasok ang mga bata. So yung mga parents ng mga bata magkakasama doon sa isang bahay. So nakakatuwa na ganun na yung mga imikan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na sila ay masaya sa salita ng Diyos. At nagpapasalamat din ako na hindi ko man nung una, hindi ko alam ang kanilang mga suliranin sa buhay. Pero later on, ikwento nila, meron palang similarity, kumbaga sa aking mga experiences. So medyo nagagets ko sila at nakakatuwa naman na pag naisama sa panalangin, nakakatuwa pagka kinukumusta ko, ay siyempre nahirapan nga man magpatawad, mahirap nga daw magpatawad. Parang sabi ng tita ay parang ayaw niya. Kasi sa sitwasyon, sa family, mahirap naman talaga at naunawaan ko yun. Kaya pero nakakatuwa, malay natin, banda-madari yan. Ganun ang sabi. Pero salamat sa Panginoon dahil kung ako nga ay kinilos ng Panginoon. So walang imposible kapag talagang ang Diyos ang kumilos sa kanila. So makaka-move forward dun sa kanilang mga suliranin. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi naging hadlang yon para hindi tanggapin nila ang salita ng Diyos. Salamat po sa biyayang yun ng Panginoon, sa mga Bible studies po, sa mga outreaches, sa mga gawain po. Tunay na ang atin pong church ay hindi tamad sa soul winning. At salamat po sa biyaya niya na kahit si Amber nakakasama na rin sa paghayo. Parang last week ay nakatagpo kami ng may sakit. Pero salamat sa Panginoon, talagang masakit sa puso na makita yung kalalagayan ng tao na
ganun, nasa karamdaman, may breast cancer, tas may sakit sa buto. Tapos siya ay, kita mo namang nakahiga na lang siya dun sa parang silya, tapos hirap siyang tumayo. Kumbaga, na-appreciate ko din ang buhay na salamat sa Panginoon na bagaman hindi ako karapat-dapat ay biniyayaan niya ako ng kaligtasan. Kasi physically mahirap yon. Sa lahat ng aspeto, pag kami sakit ka, talagang mahirap. Pero salamat sa biyaya niya, nung mashiran yon, group namin ni na Romel, nakakatuwa, na hindi siya galit sa Diyos. Bagaman matindi yung kanyang sakit, hindi siya galit sa Diyos. Ang kanya ay kung anong kalooban ng Diyos tatanggapin niya. Kaya sana po ay mabalikan talaga yon doon po sa lugar ng mataas na lupa. Salamat sa biyaya niya. Kapag talagang ikaw ay nakaka-experience sa mga ganung bagay, lalo kang ibinababa ng Panginoon. Salamat talaga. Napakaraming biyaya ng Panginoon. Hindi lang sa akin, sa aming family. Yung naulit niya Tisel kanina. Ako ay nagpapasalamat. Kumbaga answered prayer din yun sa akin. Bagaman siya ay may pinagdadaanan nitong mga nakaraan na parang gusto na umayaw. Ika nga. Pero salamat sa Panginoon na tinugon ng kanyang panalangin. Hindi na daw siya aalis. Mag-i-stay na siya. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Talagang tayo lang naman minsan ang nagmamali ng pagtingin at medyo naiinip sa buhay. Pero may biyaya ang Panginoon. May panahon talaga ang Panginoon sa mga bagay-bagay. At alam natin, biyaya talaga yung dumadaan tayo sa mga ganyang pagsubok. Kasi alam nyo kung kailan tayo sobrang nasasaktan, kung kailan tayo sobrang nahihirapan, doon mas matindi ang ating panalangin. Doon mas totoo ang ating panalangin. Kaya minsan nakakatuwa din na tayo ay dumadaan sa mga ganun. Mas nakikilala natin ang Diyos talaga lang ang kailangan natin sa buhay na ito. Wala tayong ibang maaasahan kundi ang Diyos lang. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon doon sa nangyari kay Ate Sel. Biyaya yung malaki. Yun ay answered prayer din. Pinagpe-pray ko din naman kayong lahat. At salamat din si Ate Jen tsaka si Gia ay medyo magaling na. Hinahabol lang ang aking payat. Pero biyaya ng Panginoon na sila naman ay nakaka-recover na. Salamat sa biyaya. Si May ay malusog. At si Kuya po ay medyo struggling sa Japan dahil alam niyo naman po natin ang medyo mababa ang palitan ngayon. Pero pag-pray po natin siya patuloy, silang dalawa ni Ate Marie doon. Talagang mahirap ang buhay sa abroad. Sobrang hirap. Kung dito sa ating, lagi natin nakikita ang ating mga mahal sa buhay, ay nahihirapan na tayo sobra. Doble, triple pa ang hirap doon sa ibang bansa. Pero salamat, ako nagpapasalamat sa Panginoon na giver siya. Talagang kung ano yung pinangako niya sa Panginoon, ay tinutupad niya. Kaya salamat sa kanyang biyaya na si Kuya ay silang dalawa doon iningatan sa Japan. Salamat din si Luigi ay kahit papaano ay masunurin. Salamat sa biyaya ng Panginoon sa buhay niya. Yan ay marami siyang na-witness na sa kanyang paglaki. Marami siyang, kumbaga lumaki siya na siya na lang, sarili niya. Kumbaga, kami naman, kasi magkakasama kami magkakapatid, lagi kaming kahit nasa ibang lugar, magkakasama kami. Kumbaga, meron kami mga kabady-bady, pag may nahirapan, Dinini, Rizal, may, ganyan, kuya, ay siya. Nung naiwan na lang siya, na lang yung napasok na lumalaki siyang gano'n mag-isa. Pero biyaya, salamat sa Panginoon, siya ay nakakilala din sa Panginoon. At ngayon ay driver na, at nagpapatuloy sa Panginoon. Salamat sa biyayang yon. Ako ay sobrang natutuwa doon. At maging ang papa, iba na rin ang kanyang kumpara dati. Iba na siya. Parang papasalamat ko sa Panginoon na pagka ini-invite ko lagi ang sagot sa akin, iya mo, banda-banda riyan. Sabi ko, kailan pa kaya yung banda-banda riyan? Pero papasalamat ako sa Panginoon na iba na siya kumpara talaga dati. Talagang may panahon ang Panginoon, kaya salamat sa kanyang biyaya, sa katugunan sa lahat ng aking mga panalangin, salamat sa lahat ng kanyang pagpapala, sa lahat ng aspeto ng aking buhay. At nagpapasalamat din ako dun sa nakaraang parang paglabas namin ng mga workers, pagpunta namin sa Dulos. Kumbaga simpleng ano lang siya, simpleng gala lang, pero ako'y tuwang-tuwa.
Tapos kami ay magkakasama pang kumain. Libre kami ni Pastor at ni Madam. Salamat. Ako'y nagpapasalamat na kasi kasi po, dito sa church talagang, alam niyo yung mahirap mabuhay nang kayo naman ay magkakaiba ng way ng pinagkalakhan. Meron kayo kanya-kanyang ugali. Pero nagpapasalamat ako na kami ay magkakasundo. May mga bagay na hindi pinagkakaunawaan, pero salamat sa Panginoon na hindi siya nagtatagal. Yung kami sama-sama kumakain, ako yung natutuwa. Yun ay pagpapala sa akin, kami magkakasama doon sa dulos. Kumbaga, masaya talaga ako pagka ganon na nagkakaisa sama-sama kami. Nagpapasalamat ako sa Panginoon doon. Yun ay simpleng paglabas, pero iba ang impact sa akin. Ako'y sobrang tuwang-tuwa kasi may mga gawain na kahit mga workers ay hindi ganon ka-solid. Kaya salamat talaga sa biyaya ng Panginoon dito. Ako'y natutuwa lalo sa mga bago. Sila ay challenge talaga sa akin kasi sila yung mga bata pero sila ay masisigasig sa Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat. Napakaraming mga discouragement sa buhay pero pag titingin ka kay Tonet, kagandang bata na rin. Kamag-anak ko po yan. Salamat sa Panginoon sa kanilang buhay. Meron ditong merong mga saltiki. Merong mga, hindi naman, konti lang. Meron ditong ipo, makonochi. Sari-sari po kami mga dito. Pero nagpapasalamat, kami ay, bagaman may mga ganong kanya-kanyang ugali, pero pinagsama-sama ng Panginoon. Ako natutuwa lang talaga pag kami humahayo, yung kanya-kanya kami ng way. O, saan kayo? O, kami Pinya, o kami Dunsiko, kami Gerne. Ang sarap lang, nakakatuwa sa yung biyaya ng Panginoon at kami ay lahat ay malalakas ang pangatawan. Salamat na talaga ang Panginoon ay nasa sa atin. Salamat sa kanyang biyaya sa lahat ng aspeto ng buhay. At higit sa lahat sa financial ministry. Yan, sorry na napahaba. Salamat sa Panginoon na nung ako'y nag-handle ng financial ministry, lalo akong nahamon na lalo pang magtapat. Kasi nung ako po'y nagtatrabaho, hindi po ako ganun katapat. Pero salamat sa Panginoon na hindi man kayang tumbasan ng income ko dati yung aking support. Pero iba yung ngayon yung value ng support na hindi mo nakikitang lang siya yung parang sweldo lang, parang simple lang. Yun ay biyaya na galing sa Diyos. Kaya salamat na yung pagkatapat ay talagang kailangan talaga yun ng puso sa Panginoon. Kaya salamat sa kanyang biyaya na pag minsan medyo ang ating ay lumiliit na, mamaya bigla magpapadala ang Panginoon ng pang ulit. Kaya salamat, ang Panginoon talaga ang nagsusustain. Kaya minsan hindi ako natatakot na, Pastor, kulang po ang pang-van. Maya-maya kumbaga may na ulit, magbibigay. Kasi iba-iba naman talaga tayo ng date ng ating mga sahod or ng ating mga ganyan-ganyan. Kaya ako pasalamat sa Panginoon na magugulat na lang ako, lalo po yung binabanggit kayo ni Pastor, yung ating tither. Siya po ay hindi pa baptize. Kahit Wednesday, siya po ay nagtatides. Weekly, every Sunday nagtatides. Minsan may umaga at may hapon pa. Kaya talaga ang Panginoon ay talagang kung hindi man tayo magtatapat, may gagamitin talaga siyang magtatapat. Kaya salamat sa ganung bahagi na lagi ko nga iniisip na, kung ako hindi magpapagamit sa Panginoon, may gagamitin ang Panginoon na kapalit ko. So hindi ako mahalaga sa anumang aking ginagawa. Kaya salamat na ang pinakikita ng Panginoon na kung ano yung ability na binigay sa'yo ng Panginoon, talagang ipagamit mo to the fullest, to the best that you can. Kaya salamat sa Panginoon kasi maraming pwedeng ipalit ang Panginoon sa akin na mas magaling pa. Kaya salamat sa kanyang biyaya. Talagang lahat po ay biyaya lamang ng Diyos. Maraming salamat po.